Hello guys, welcome back again to my channel. So may bago na naman tayong tutorial na gagawin dito. If you're using a Premiere Pro or After Effects, After Effects, much better manood ka sa tutorial na to. Mga basic lang to pero I'm sure may matutunan ka. Bago ka pa sa channel ko, please hit the subscribe button and paki-like na lang po at share para mas marami pang makakapagpanood. Tinagalog ko na kasi alam ko po maraming Pinoy gustong matuto dito sa Premiere Pro. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa ito ang sinasabi yung sa silbing timeline natin dito sa baba. Tapos ito yung workspace natin, yung makikita natin yung dito yung video display niya dito, video display dito sa kabila yan kung saan anong clip mo ikakat, yung effects control sa audio clip mixer, nandito lahat yung kontrolado niya lahat dito. Ito po yung mga basics ng ng Premiere Pro. Tsaka dito sa baba meron din tayong dito dito lagay natin yung media. Mag-import tayo ng media dito. Right click, import media. Then na-save ko yung mga videos ko halimbawa dito sa na-save ko dito sa halimbawa itong video na to. Ito gamitin natin sample lang. So ito may media na ako dito, video. Halimbawa pag mag-add naman tayo ng audio, right click ulit, tas import ulit kung kung saan mo na save yung mo, mga music, background music mo. So dito na save ko dito sa akin. So audios, background effect, ito background music. Kung nandito yung music ko, halimbawa ko nito, na-save ko dito, or ito lang, ito kaya ito, yan, halimbawa ko ganyan, dyan. Tapos dito tayo magsisimula. Pag may gusto kang i-cut na clip, dito mo i-drag mo dito siya from the bottom, tapos dali mo dito, dyan mas-scroll mo dyan kung saan dyan ang gusto mo yung gustong clip na kunin mo. Yan, kunin mo dyan, tas drag mo. Halimbawa ito, nakat ko halimbawa dito. Tapos para shortcut sa keyboard, click I for the in, and saka sa out mo click U kung saan dito, O. Pag yung audio tsaka video yung kailangan mo, click mo lang yung screen dito, tas drag mo pababa. Yun, nalagay na natin dito para sa halimbawa ito yung workspace natin dito, tas dito yung display niya. Itong kabilang display dito tayo magka-cut, magte-trim or i-polish natin yung video na kukunin natin, tas ilagay natin sa timeline. Halimbawa yun. Tas pag magkuha ka naman ng video lang, walang halong audio, so gawin natin is ito, drag video only tayo, takay dito. Tapos yun, nakita natin wala siyang tunog na. Dito sa kabila, dito sa baba yung sa audio na, dito sa taas, ito yung sa video. Yung pagpatong-patong mo time lang pwede tayong mag-add ng tracks, add track, video track, ganun. Tapos control, scroll para makita mo yung timeline, mga video sa timeline mo. Tapos ganun yun. Pag may gusto ka pang clip dito na kukunin, halimbawa dito, ang gawin natin is I ulit para sa in, tsaka sa out niya O ulit. Halimbawa dito O, tas drag ulit sa video only. Pag gusto mo ng may music dito, click na lang dito sa sa screen na lang diretso, taka drag mo lang dito. Pag video lang dito, drag ko dito. Yun, papatong na sila, yung kita natin guys. So, di ba? Halimbawa pag gusto ko naman yang i-composite using the After Effects, i-copy ko yung dalawa, yun, nag-highlight na siya, tas right click, replace with After Effects composition. Yun, nakita natin nasa na siya, After Effects na natin. Yung iset ko yung resolution ko into quarter lang para makita ko mabilisan yung yan yun.
So dito tayo, dito ko ginawa yung lahat ng mga transitions, dito ko ginawa lahat ng transitions. Tapos ito makikita natin dito, nandito na yung ano ko, output ko, tsaka makikita ko kung anong settings ko sa composition ko. Yun, makita ko naka 24 frame rate ito, makita mo lahat dito. Halimbawa itong After Effects, parang ano to, kung sa picture Photoshop, parang Photoshop to. After Effects, kumbaga sa video siya, video yung na-adjust na, video na a-adjust. So yun, ginamitan ko rin to na ano, ng After Effects composition dito. Yun, di ba? Seamless lang. Nag-cut ako dito, gamit ako ng pen tool, tas kinat ko lang yung sa image niya dito by frame. Yun, halimbawa makat na ganyan, tas delete natin yung mask. Delete natin mask nga. So makita mo naman maraming pwedeng dito sa After Effects. Pwede din itong gamitin sa Premiere to. After Effects din to, zoom in and zoom out, ganon, mga ginawang transition dito ko ginawa lahat. So when it comes to creativity, you and yourself lang, you know how to create your own style, your looks, ganon. Kung anong magandang position, anong magandang pagka-disenyo, anong magandang pagkakuha or pagkapalit-palit ng transition mo, nasa sa inyo na yon. Basta nandito na After Effects tsaka Premiere Pro, malaking tulong na yon. So ganito ang ginawa ko, sa color grading, dito ako nagko-color grade sa Premiere ako nagko-color grade dito. Ang sikreto dyan pag nagko-color grade ka, make sure na ang i-adjust mo muna is yung temperature tsaka yung tint nya, kasi malaking impact yun sa sa video mo. Pag medyo mapula naman, parang tingin lang sa video is parang mainit, di ba? Pero dito medyo may cool dating dito. Tapos dito sa kabila, yung lumetri scope niya, makikita mo yun, yung sa kulay niya, kung lumampas ba yung kulay blue, tsaka yung ma-level ba yung niya, color level. Ito makikita. Pag adjust natin dito, magli-level lang yung mga kulay, mapansin mo. Pag nilapat mo ganyan, yung blue, titingkad yung kulay blue. Tingnan sa picture, makikita natin. Ganyan lang pag tingnan mo yung yung picture quality mo, yung sa color ng video mo. Dito lang may lumetri scope ka naman, dito tingnan mo. Pwede natin i-adjust yan dito, setting lang kung anong pwede natin tingnan. Pa-red RGB, dito makita mo rin RGB, red, green, and blue, kung magka-level ba sila. Tint, dapat i-level natin, tas ganon, adjust lang dito. Tsaka exposure, importante exposure, contrast, depende na nasa inyo yun. Maraming tutorial ng ganyan sa YouTube. Makikita natin. Das dito sa creative, pwede kang may LUTs naman, maraming ma-download, pero hindi ako nagdo-download ng LUTs. Gawa ko lang mga color. Pinaglaruan ko lang timpla dito, saturation, vibrant, shadow tint, highlight tint, ganun lang, basta sa mata lang, depende kung anong nagustuhan sa mata mo. Tsaka yan yung mga basics lang turo natin dito sa Premiere. Saka sa effects, back to editing tayo. Tapos pag sa effects, paghanap ka ng effects, so ilagay mo dyan, dito lang sa may arrow dito sa gilid, effects, click mo effects, tapos nandito na lahat. Search mo kahit na crop, kung gusto mo cinematic style ganito, may mga black bars, lagay mo dito, crop, drag mo. Pag drag mo dyan, makita mo dito sa effects control, tapos hanapin sa baba yung yung crop sa left, dito sa top, sa right, depende na sa yun kung anong gusto mong adjust na yun, depende. Basta makikita mo dito, importante yung effects control, tingnan mo palagi. Tas make sure na i-mind mo kung anong na-click mo, kasi ganyan yan pag eto lang, tas dito hindi naka-highlight,
ito naka-highlight, tas dito gusto mo adjust, tas dito ka na tumingin sa ano effects control mo, hindi talaga to ma-adjust kasi ito iba yung highlight na ano mo. Dapat dito make sure na dito ka tas sa ano effects control mo na tingnan kung nandun ba yung effects na ginamit mo, tsaka ano. When it comes to rendering, dito tayo sa rendering, file, export, and then go to media or control or click control M. Tsaka ito pinaka-importante niyan kasi hindi ka basta-basta magre-render lang ng re-render dito. Tingnan mo sa format mo, dapat naka H.264 ka, wag na dito lang kasi for overall standard quality yata to yung sa ano MP4 ganon. Sa match source high bitrate dapat kasi i-achieve natin yung pinaka-gusto nating quality sa video natin, di ba? Ayaw nyo naman ano, may manood sa video no na parang blurred ganon, parang pangit ng quality ganon. Tas dito sa video make sure na naka 1080 ako, 820, pero pwede mo yan adjust sa 720 to 720 ganon yung quality ng sa video mo. Tas sa frame rate kung gusto mo cinematic lagay mo sa 24 frames, 23 ganon. Pag mag-broadcast lang or mga yung sa TV shows 30 frames lang. Pag 60 hindi na yan, parang video game na yan. 24 frames lang for cinematic look, tsaka sa color niya cinematic na cinematic talaga yan. Tsaka make sure na i-click mo render at maximum depth. May nakalimutan tayo dito sa baba na. Sa profile mo make sure naka high para mas grabing quality yung ma-render natin dito. Bitrate encode dapat naka BR2 pass ka. Tas target bitrate mo is 2.4 kasi 720 lang tayo tas ano cinematic look lang, 24 frames lang, ganyan lang. And then yun na yun, tas click nyo export nyo na yun. Ito na estimated file size natin, estimated 15 megabyte. Estimated file size na yun 15 sa 47 seconds natin kasi ano malaki yan kasi may color grade tayo, marami pa tayong ina-adjust dyan. Tsaka naka 1080 tayo ng ano video quality, tas in-adjust lang natin into 720. Pinaka-importante yung ano, tsaka sa audio makikita natin dito sa audio setting, pwede sample rate natin lagayin natin sa 44100 Hz stereo high. Sa bitrate ng ano audio natin is much better kung naka 128 lang para ano lang yun. Tsaka export, yun na yun. At sana naman may natutunan kayo sa mga simpleng mga ano lang, mga tutorial lang na ginawa ko. Kasi ano, actually bago pa tayo sa tutorial kasi may mga DDM nag-PPM sa akin na ganon, nag-tutorial daw. Tsaka I hope naman makatulong din kahit konti sa mga baguhan dyan kasi lahat tayo nagsimula sa ano, walang alam nagsimula tayo lahat sa walang nalalaman, sa wala tayong clue kung anong dapat gawin, anong unahin, saan mag-umpisa, kung saan tayo pwede may mapagtanungan, ganon. Ako kumapit lang ako sa YouTube talaga. Kaya yun, nakita ko kung paano dumiskarte, paano mag-adjust, magkulikot sa sa mga edit na to. Saka yun, saka kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the like and paki-subscribe naman para sa mga susunod na tutorial na gagawin natin. Hindi lang sa Premiere, pati sa After Effects, pati na sa photo, pati na sa PixArt. Marami na akong natutunan na gusto kong i-share sa inyo. At sana sa susunod, abang ulit sa next video ko. So yun na yun guys, so maraming salamat sa panonood mo. Kung bago ka pa sa channel ko, ulit paki-click the subscribe, like kung nagustuhan mo ang video ko. Tsaka kung may natutunan ka, comment na lang, suggest kung anong gustong tutorial nga gusto mo pang malaman sa susunod. Thank you for watching Malon's TV.